Puri ka namin, pinararangalan at sinasamba ka namin, Panginoon Hesus. Gabayan mo po kami na maunawa at maisabuhay namin ang iyong mga salita. Patuloy mo po kaming bigyan ng karunungan, Ama. Pumagitna ka po sa aming gawain na ito at alisin mo po ang anumang distraction ang nasa isipan namin. Ama, langisan mo po ang aking mga labi, nang sa gayon tanging salita mo lamang, Ama, ang mamumutawi sa aking mga labi. Maraming salamat po, Ama. Amen and amen. So, ang mensahe po natin ay magmumula po sa Matthew 26 verse 1 to 5. Ito po ay Jesus betrayal and arrest. Babasahin ko po muna. Matthew 26 verse 1 to 5. Matapos itinuro ni Jesus ang lahat ng ito, sinabi niya sa kanyang mga alagad. Verse 2, gaya ng alam nyo, 2 araw na lamang at Pasko na. Ang anak ng tao ay ipagkakanalo upang ipako sa krus. Verse 3, ang mga punong pari at ang mga pinuno ng bayan ay nagkakatipo noon sa palasyo ng pinakapunong pari na si Caiphas. Binabalak nilang ipadakip si Jesus ng lihim at ipapatay. Ngunit sinabi nila, huwag sa kapistahan, baka magkagulo ang mga tao. Amen po. 2 araw bago ang Pasko, ipinagbigay alam ni Jesus sa kanyang mga alagad na malapit na siyang ipako po sa krus. Nagpulong naman ang mga namumuno sa palasyo na binabalak na hulihin at patayin si Jesus ng palihim. Ngunit ayaw nilang gawin ito sa mismong kapistahan dahil sa takot na magalit sa kanila ang tao. Sa verse 1 po, sinasabi po dito, matapos itinuro ni Jesus ang lahat ng ito, sinabi niya sa kanyang mga alagad. And verse 2 po, gaya ng alam ninyo, 2 araw na lamang at Pasko na. Ang anak ng tao ipagkakanalo upang ipako sa krus. Alam po ni Jesus na darating na ang paghuhuli sa kanya. Matapos itinuro ni Jesus ang lahat tungkol sa mga huling bagay. Malinaw niyang sinabi na malapit na po yung kamatayan niya. Amen. Ang Pasko po ay panahon ng pag-alala at pagliligtas ng Diyos sa Israel sa pamamagitan ng dugo ng kordero ni Jesus, ang tunay na kordero ng Diyos na inalay para sa kaligtasan ng lahat. Amen po. Dito naman po sa verse 3, ang mga punong pari at ang mga pinuno ng bayan ay nagkakatipon noon sa palasyo ng pinakapunong pari na si Caiphas. Binalak nilang ipadakip si Jesus ng lihim at ipapatay, ngunit sinabi nila, huwag sa kapistahan, baka magkagulo ang mga tao. Ito po yung mga lihim na balak. Ang mga namumuno, punong pari, ay nagpulong kay Caiphas upang bumuo ng plano laban kay Jesus dahil gusto nilang palihim na patayin si Jesus. Ngunit dahil sa kapistahan, iniwasan nila ang maraming tao dahil nandoon ang mga naniniwala kay Jesus. Natakot silang magkagulo, ngunit ayon sa plano ng Diyos, nangyari ang lahat sa panahon ng Pasko. Sabi nga po sa Awit 31 verse 13, maraming mga banta akong naririnig mula sa mga kaaway. Sa aking paligid, may masama silang binabalak sa akin, lalo nila akong patayin. Sabi po dito, marami pong naninirang puri at banta po kay King David. Ang kanyang mga kaaway ay nagkaisa at nagplano upang alisin siya hanggang ang kanyang buhay. Takot po ang kanyang nararamdaman, ngunit sa kabila po nito, nanatili po siyang nagtitiwala sa Panginoon. Nanatili po siyang nagtitiwala sa Lord kahit po may takot siyang nararamdaman. Minsan tayo po ay nakakaramdam ng takot at pag-aalala kapag may dumarating na pagsubok. Pero tulad po ni King David, nananatili po siyang nagtitiwala sa Panginoon. Ganon din po tayo mga kapatid, manatiling nagtitiwala sa mga plano sa atin ng Diyos. At mayroon po ako ditong 3 points po na aral sa Matthew 26 verse 1 to 5. Ang number 1 po, ang Diyos
Alam ng Diyos ang kanyang oras. Alam po ng Diyos ang kanyang oras. Dahil ang oras ng Diyos ay laging perpekto po. Amen. Kahit subukan po nating baguhin ang oras o panahon, plano pa rin po ng Diyos ang masusunod, hindi ang mga plano natin. Kahit gaano pa man ito kaganda, ang kalooban pa rin po ng Diyos ang tiyak na magaganap. Alam niyo po mga kapatid, nung sinabi po talaga sa akin Sis Beb na magmemensahe po ako, nakaramdam po talaga ako ng takot, kaba kasi po nahihiya po talaga akong magsalita. Sobra pong mahiyain talaga ako. Pero po pero po yung kalooban pa rin po ni Lord ang ang naganap po na makapagpahayag po ako ng kanyang mga salita. Amen po. Sa number 2 naman po, yung number 2 po na points ko, ang Panginoong Hesus po ang kusang nag-alay. Ang Panginoong Hesus po ang kusang nag-alay. Siya po ang naglakad patungo sa krus para sa atin. Hindi po siya napilitan ng tayo ay ililigtas niya. Kusa niya pong inaalay ni Jesus ang kanyang sarili para sa atin. Amen po. Hindi po siya nag-alinlangan or nagdalawang isip at hindi rin po siya napilitan. Number 3 po, mas mataas ang plano ng Diyos. Mas mataas po ang plano ng Diyos. Kahit po naging masama ang hangarin ng tao, ginamit pa rin po ito ng Diyos para sa ating kaligtasan. Ang lahat ng nangyayari ayon sa kanyang tiyak na plano, hindi po natin kayang baguhin ang kalooban ng Diyos. Kahit po anong gawin po natin, Diyos pa rin po ang masusunod. Amen po. Tayo po ay may mga pangarap tayo sa mga pangarap, plano sa ating buhay na gusto natin abutin or makamtan, ngunit mas may plano sa atin ang Panginoong Hesus na mas mataas pa sa plano natin. Kaya wag po nating limitahan kung ano po ang kayang gawin ng Diyos sa mga buhay po natin. Amen po. Sabi nga po niya sa Isaiah 55 verse 8, ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipay, hindi ninyo kaisipan, ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Malinaw po na sinasabi ng Panginoong Hesus na ang pag-iisip at pagkilos ng tao ay hindi po katulad ng sa Diyos po. Ang kanyang pagliligtas ay mas mataas, mas malawak at higit na perpekto kaysa sa ating maisip o maintindihan. Wag kaya po magtiwala po tayo sa Diyos dahil mas dakila po ang kanyang mga plano kaysa po sa atin. Amen po. Purihin po ang Panginoong Hesus. Amen po. Tayo po ay manalangin. Panginoong Hesus, pinasasalamatan ka namin dahil alam namin na ang lahat ng bagay at oras ay sa inyo pong hawak. Salamat po o Diyos dahil kahit alam mo po ang pagdaraanan mo, hindi ka tumalikod para sa aming kaligtasan. Patawarin mo po kami kung minsan ay tumatanggi kami sa iyong kalooban, ngunit pinupuri ka namin dahil mas mataas at dakila ang plano mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Tulungan po kaming tanggapin at sundin ang iyong kalooban at ipaalala sa amin na walang makakapigil sa inyong layunin sa buhay namin. Lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen po. Amen. God bless po.